Yun po ay araw ng Biyernes sa taong 2024 sa buwan po ng Hunyo na kung saan malaking kagalakan po para sa ating pong may kapal sapagkat sa oras na ito magkakaroon po tayo ng talakayan. Talakayang patungkol sa ating paniniwala at pananampalataya sa ating pong may kapal kasama ng kanyang bugtong na anak na nasa kanyang sariling bagong pangalan na po ngayon, ang ating mahal na punong Ministro Santo Papa Paulino Uncoy Zamora Agapay. At sa oras na ito, bago po tayo mag-uumpisa sa ating talakayan, manalangin po muna tayo mga ka-journey. Ulaya po gumulan namigsansal sa langit bug lupa Igdiyon sakti gunganan balaan mabugi nala batano binawad no namin lusaran sa glumbangan mindalanaan sa limpatagan nagulay nagdiwata ringgas na tagalilo manangi ramik pasaylo maganjodak pasasibo burita iksayat ni talo sayapat na ni umbaba busagatab nami baal nami tamani nilang buwan pasasibuan damiron pasasingaran damiron narito kay ni panampat rito sa gulay na magbayad matanggasi naniglap hingkad. Okay, muli po ito po inyong lingkod, Brother Douglas Harutsa, ang inyong makakasama sa ating live ngayon mga ka-journey. Paalala at atin pong ipinapaalam sa ating mga ka-journey na laging sumusubaybay na mayroon po tayong pa-premyo. Na ang ating pa-premyo ay simple at napakadali lang po ang paraan. Una, antabayanan nyo lang po ang mga huling minuto nitong ating programa upang pakinggan ang aming pagbigay sa inyo ng isang tanong. At sa isang tanong na aming ibibigay sa inyo, kayo po ang siyang magbigay sa amin ng isang tamang sagot. At sa tamang sagot na inyong ibigay sa amin ay isama nyo na rin po ang inyong tiyak na pangalan. At sa tiyak nyong pangalan ay tiyakin din po ninyo na mayroon po kayong balidong ID sa money transfer na aming mapapadalhan sa inyong napapanalunan. At nang sa ganoon, ang magpapadala sa inyong mapapanalunan ay hindi po pabalik-balik at hindi mahirapan, maging kayo din po ay hindi mahirapan sa pag-claim o pagkuha ng inyong mapapanalunan. Ang numero po na inyong mapapadalhan para sa ating pa-premyo ay ang numero 0909-5642497. Ulitin ko po, ang numero na inyong masasalihan at mapapadalhan sa ating pa-premyo ay ang numero 0909-5642497. Ang bawat isa ay magkakamit ng tig-400 piso mga ka-journey. At ang magwawagi ay amin pong i-anunsyo ang inyong pangalan sa ating Religious Block Time sa RPNDX KDD Purug City. Araw po yan ng Sabado at Linggo, mag-uumpisa po ng alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. And of course, ang wastong sagot sa ating tanong, dito pa rin po natin i-anunsyo sa ating live stream. At para po sa tamang sagot nung nakarang linggo sa ating tanong, na what is the primary
religion of the Philippines? Ang tamang sagot po ay Kristyanismo o Christian. Yan po ang tamang sagot para sa ating tanong nung nakaraang linggo. At mga ka-journey, maliban po sa ating papremyo, kami din po ay bukas sa inyong taos-pusong pakikipagtalakayan sa amin, lalong-lalo na kayong mga giliw naming taga-subaybay, mga ka-journey na laging tumatangkilik sa ating live stream na nasa ibayong simbahan. Sa atin pong programa, wala po kayong dapat na ikabahala sapagkat dito po sa ating programa ay bibigyan at binibigyan po natin ng sapat na panahon upang kayo din ay makapagpaliwanag batay sa paksa o aral na gusto ninyong ating tatalakayin, maging sa inyong mga aral sa loob ng simbahang inyong kinaniban o lalong-lalo na sa mga aral sa loob ng simbahang ito na itinatag at pinamumunuan ng ating mahal na Panginoon na nasa kanyang sariling bagong pangalan na po, ang ating mahal na punong ministro, Santo Papa Paulino Ungkoy Zamora Agapay. Mangyari lang po na sa ating talakayan ay habang nagsasalita kayo, pakikinggan namin kayo at mangyari din na habang magsasalita kami ay pakikinggan din nyo kami. Nang sa ganon, hindi lang tayo na nag-uusap, ang siyang mabigyang linaw sa dapat nating pag-uusapan at kundi pati na rin po ang ating mga ka-journey na laging nakikinig at sumusubaybay. Mabigyan din sila ng linaw sa mga paksa o aral na ating pag-uusapan. Kaya nga isa po sa mga famous Christian apologist and theologian, Dr. Frank Turek, lagi po niyang inihayag na just follow the evidence where it leads. Kaya bilang isang maibigin sa katotohanan at talagang sumusuri sa katotohanan, ang sa atin po pagka masumpungan at mahanap natin ang katotohanan batay sa paksang ating pag-aaralan o tatalakayin, ang napakahalagang ating gawin ay sundan natin at tanggapin natin ang katotohanan. At nang sa ganun, isakatuparan ang pahayag ng ating Panginoon na kanyang idinalangin sa kanyang Ama sa Juan 17:21 na sila'y nagkakaisa, maging tayo din ay magkakaisa sa pagsunod at pagtanggap sa katotohanan na siyang ating maging gabay sa kaligtasan papunta sa buhay na walang hanggan sa kanyang kaharian, mga ka-journey. At sa oras na ito, mga ka-journey, ang paksang ating pag-uusapan ay patungkol po sa bagong pangalan ng ating Diyos. Na patungkol po sa bagong pangalan ng ating Diyos, mga ka-journey, nais naming ipaalam at ipabatid sa lahat ng mga ka-journey na laging sumusubaybay sa atin na Santo Papa Paulino Ungkoy Zamora ang katuparan sa bagong pangalan ng bugtong na anak ng Diyos na nakasulat sa Apokalipsis 3:12 at sa Isaias 62:2. At para po sa mga pagpapatunay sa pahayag na ito, una, atin pong babasahin, kung inyo pong napansin, atin pong isinama ang titulo na Santo Papa sa bugtong na anak ng Diyos na nasa kanyang sariling bagong pangalan na po, ang ating mahal na punong ministro, Paulino Ungkoy Zamora Agapay. Ngayon, una, para sa kaliwanagan ng bawat isa sa atin, ito pong titulo na Santo Papa. Itong salitang Santo o Saint, saan po ba ito galing, mga ka-journey? Batay sa wikipedia.com, mga ka-journey, maaari po niyo po yang i-search through Google. The English word saint comes from the Latin sanctus,
with the Greek equivalent being hagios or holy in English. The word appears 229 times in the Greek New Testament, and its English translation 60 times in the corresponding text of the King James Version of the Bible. So ang salitang saint, mga ka-journey, ay mula po sa wikang Latin na sanctus, na sa Griego naman ay hagios o holy, na kung saan ito po ay matatagpuan natin sa Bagong Tipan mahigit 229 na atin pong mababasa sa Griego New Testament. At ito naman pong salitang santo, mga ka-journey, ito po ay mula sa wikang Espanyol o Spanish, na ganun pa rin po ang kahulugan. Kagaya po sa wikang Latin at Griego, na sa English po ay saint or holy, mga ka-journey. Na kung atin pong babasahin ang Hebreo 7:26, sa English po na translation, sa King James Version, ganito po ang ating malinaw na mabasa, mga ka-journey. For such an high priest became us who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and made higher than the heavens. So dito po sa Bagong Tipan, sa Hebreo chapter 7 verse 26, sa English King James Version, mga ka-journey, ang atin pong Panginoon, ang bugtong na anak ng Diyos Ama na nagkatawang tao sa unang siglo sa bansang Israel, batay po sa pahayag ni Apostol Pablo, tinawag na holy o saint, mga ka-journey. Na kung atin naman pong babasahin sa bilingual Bible, English-Spanish, mga ka-journey, ganito po ang ating mabasa. Porque nos convenia tal sumo sacerdote, que es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más alto que los cielos. So, dito po'y malinaw nating napag-alaman ang pinagmulan ng salitang santo o saint or holy in English at King James Version, mga ka-journey. Na ang bugtong na anak ng Diyos Ama na nagkatawang tao, tinawag na santo sa wikang Espanyol, at saint or holy sa King James Version sa Hebreo chapter 7 verse 28 at 26, mga ka-journey. At patungkol naman po sa salitang Papa, mga ka-journey. Ang salitang Papa po, mga ka-journey, sa wikipedia.com pa rin po, ay galing po, the word Pope comes from the Latin Papa, and in Greek, Papas, which means a father. So, ang salitang Pope ay galing po sa wikang Latin na Papa, na sa Griego po ay Papas, na nangangahulugan pong father o ama, mga ka-journey. At patungkol pa rin po sa bugtong na anak ng Diyos, bago pa man po siya ipinanganak sa sanlibutan noong unang siglo, sa Isaias 9:6, tinawag na po siyang Ama na walang hanggan o Everlasting Father. Ganito po ang ating malinaw na mabasa, mga ka-journey. Isaiah 9:6, for unto us a child is born, and unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, a Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the
Prince of Peace. So dito po bilang bugtong na anak ng Diyos, malinaw na atin pong binasa, kaya atin pong napag-alaman na ang bugtong na anak ng Diyos ay tatawagin po ding Ama na walang hanggan. So ibig sabihin, mangyari man na siya ay dito magkatawang tao sa lupa ni mananahan sa karian ng kanyang Ama sa kalangitan, mananatili ang kanyang pagiging Ama na walang hanggan, mga kajorne. So, sumatotal, bilang bugtong na anak ng Diyos na tinawag siyang santo or holy at Ama, na bilang binigyan ng Diyos Ama sa lahat ng kapangyarihan dito po sa lupa at sa langit, mga kajorne, mayroon po siyang opisina, posisyon o titulo na Santo Papa, Banal na Ama o Holy Father o Saint Pope, mga kajorne. Kaya baka mangyaring magtataka po kayo kung bakit namin binigyan o bakit namin tinawag na Santo Papa ang bagong pangalan ng ating Panginoon, Paulino Ungkoy Zamora Agapay, katuparan sa Apokalipsis 3:12, dahil po ang titulong ito o ang opisinang ito, Banal na Ama o Everlasting Father, Saint Pope o Santo Papa, ay para lang po talaga sa bugtong na anak ng Diyos ang titulo at opisinang iyan, mga kajorne. At batay po sa Biblia, partikularmente na sa Bagong Tipan, kailan may hindi ibinigay ng Diyos ni ng bugtong na anak ng Diyos Ama na Banal na Ama o Santo Papa ang titulong ito o ang opisinang ito sa kanyang mga alagad o maging sa kanyang 12 apostoles, mga kajorne. Yan po ay ating panimulang paglilinaw sa titulong Santo Papa na ang mayroon lang pong karapatan sa posisyong iyan ay wala pong iba, ang bugtong na anak ng Diyos. Kaya mangyari na kung dati sa bansang Israel, sa Kristiyanong Biblia ay tinawag siyang Hesukristo, magkaroon at nagkaroon man siya ng bagong pangalan, Paulino Ungkoy Zamora Agapay, sa kanya pa rin po ang titulong iyan o ang opisinang iyan, Banal na Ama, Saint Pope or Santo Papa. Kaya po siya namin tinawag na Santo Papa Paulino Ungkoy Zamora Agapay. At ngayon, dito po tayo sa ating bigyang mga ebidensya kung paano nangyari na Santo Papa Paulino Ungkoy Zamora Agapay ang bagong pangalan ng ating Diyos. Una, atin po munang babasahin ang Apokalipsis 3:12. Ganito po ang ating malinaw na mabasa, mga kajorne. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos, at hindi na siya'y lalabas pa doon, at isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos, at ang aking sariling bagong pangalan. Una, sino po ba ang nagsasalita dito? Batay sa pahayag sa Apokalipsis 3:12, ang nagsalita po nito o ang siyang pinagmulan po ng pahayag na ito ay wala pong iba kundi ang ating Diyos mismo, ang Panginoong Hesukristo, na kung atin pong babasahin sa Apokalipsis 1:1-2, ganito po ang ating malinaw na mabasa, mga kajorne. Sabi dito,
Ang apokalipsis o pahayag na Hesukristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanyang mga alipin sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat na mangyaring madali at Kanyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng Kanyang anghel sa Kanyang alipin na si Juan. Sa dos na sumaksis sa salita ng Diyos at sa patutuo ni Hesukristo sa lahat ng mga bagay na nakita niya. Sumuli po, sa Apokalipsis 3:12, ang may-ari at pinagmulan ng salita na ito ay mismo po ang Panginoong Hesukristo, ang atin pong Diyos. At ang kanya pong ginawang saksi ay isa sa kanyang mga apostoles na si Apostol Juan, na kanyang pinadalhan sa mga salitang ito sa pamamagitan ng kanyang anghel. Ngayon, batay sa sinaksihan ni Apostol Juan na mga salita ng Diyos, mayroon siyang ipinaalam. Ano ang kanyang ipinaalam? Ang mga bagay na mangyayari, na darating. Ano-ano ang mga bagay na mangyayari sa darating na panahon? Batay sa Apokalipsis 3:12, kung inyo pong napapansin, mayroon siyang isusulat. Sinong magsulat? Wala pong iba kundi ang Diyos na siyang nagsasalita at pinagmulan sa mga salita. Isusulat ko. Kung inyo pong napapansin, mayroong susulat. Sinong susulat? Yung nagsasalita na siyang pinagmulan ng salita. Sino? Ang Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa Apokalipsis 3:12, ang panghalip na panao na siyang ginamit ay salitang ko na tumutukoy sa nagsasalita. Ibig sabihin, ang susulat nito ay yung nagsasalita na wala pong iba kundi ang ating Diyos. Siya yung personal na susulat. Ano-ano ang kanyang isusulat, mga ka-journey, na sinaksihan ni Apostol Juan sa pamamagitan ng anghel. Una, isusulat niya ang pangalan ng kanyang Diyos. Saan niya isusulat? Doon sa magtatagumpay. Muli po, sinong susulat? Ang bugtong na anak ng Diyos, ang Diyos mismo. Ang una niyang isusulat ay ang pangalan ng kanyang Diyos. Ano pa? Pangalawa, ang siyudad ng kanyang Diyos. Ang bagong Jerusalem na mananaog buhat sa langit mula sa kanyang Diyos. Yan po ang pangalawang isusulat ng Diyos doon sa magtatagumpay. Pangatlo, ano pa? At isusulat ko sa kanya ang aking sariling bagong pangalan. Ano din po ang pangatlong isusulat ng Diyos doon sa magtatagumpay? Yung kanyang sariling bagong pangalan. Kaninong sariling bagong pangalan? Sariling bagong pangalan ng ating Panginoon. Sapagkat kung inyo din pong mapapansin, ang ginamit pa rin po na panghalip na panao ay salitang ko, aking. At isusulat ko ang aking, ang salitang, ang panghalip na panao na aking. Kanino o akin? Kanino tumutukoy? Doon pa rin po sa nagsasalita. Sino yung nagsasalita? Yung Diyos. Ano yung kanyang isusulat? Ang kanyang sariling bagong pangalan. Saan niya isusulat? Doon sa magtatagumpay. Kaya sa Apokalipsis 3:12, malinaw na ang bugtong na anak ng Diyos o ang Diyos mismo ay mayroong sariling bagong pangalan. Sa Apokalipsis 3:12, yamang napag-alaman natin na ang bugtong na anak ng Diyos o ang Diyos mismo ay magkakaroon po pala ng sariling bagong pangalan. Ito po bang bagong pangalan? Tumutukoy po ba ito sa pangalang pambalana o common name o common noun, mga ka-journey? O tumutukoy po ito sa personal na pangalan
na siyang kanyang magiging bagong pangalan. Kung atin pong susuriin at pag-aralan ang patungkol po sa bagong pangalan ng Panginoon na kanyang inihayag na siyang magaganap o mangyayari sa kanya, kung atin pong ipapakahulugan o unawain na ito ay tumutukoy sa kanyang titulo o posisyon o tumutukoy sa common name o sa pangalang pambalana, mga kajorne, mangyari po pala niyan nang siya ay pumarito sa sanlibutan ito, na siya ay ipinadala ng kanyang ama at nagkatawang tao sa Juan 3:16, may kulang pa po pala sa kanyang katungkulan, posisyon, titulo o opisina, mga kajorne. Kung yan ay ating ipapakahulugan na sa bagong pangalan na inihayag sa Apokalipsis 3:12, ito ay tumutukoy sa common noun or common name. So mangyari po pala niyan na ang bugtong na anak ng Diyos nang siya ay pumarito sa sanlibutan na nagkatawang tao una sa bansang Israel noong unang siglo ay mayroon pa po palang kakulangan sa kanyang posisyon, titulo, o maging sa kanyang kapangyarihan. Sapagkat kung pag-uusapan natin ang titulo at posisyon, yan po ay tumutukoy sa isang kapangyarihan, mga kajorne. At kung ang bugtong na anak ng Diyos ay mayroon po palang kakulangan sa kanyang kapangyarihan, posisyon o titulo, so ibig sabihin yan, mali po pala ang inihayag mismo ng bugtong na anak ng Diyos sa Mateo 28:18 na kung saan ganito po ang ating malinaw na mabasa, mga kajorne. Sabi dito, Mateo 28:18, na kung saan sa pahayag na ito mismo po ang bugtong na anak ng Diyos ang siyang naghayag. Sabi niya, nang siya ay muling nabuhay at nakikipag-usap sa kanyang mga alagad. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. So kapamalaan, titulo, posisyon o kapangyarihan na kung atin pong babasahin sa English at translation, mga kajorne, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth, mga kajorne. So dito po malinaw na ang bugtong na anak ng Diyos ang siyang naghayag mismo na ang lahat ng kapangyarihan. So ibig sabihin, lahat ng kapangyarihan, lahat ng titulo, lahat ng otoridad, lahat ng kapamalan, lahat ng opisina ay ibinigay na sa kanya ng kanyang ama sa langit at sa lupa. So ibig sabihin po ba nito'y mali? Ang sagot, hindi po ito mali, ito po'y tama. Sapagkat sa Tito 1:2, ang Diyos po ay hindi nagsisinungaling. Kaya tama po ang inihayag ng Diyos sa Mateo 28:18 na ang lahat ng kapamalaan, titulot, opisina at kapangyarihan bilang bugtong na anak ng Diyos na nagkatawang tao ay nasa kanya ng lahat sa langit at lupa. So ibig sabihin, walang nagkulang sa kanyang titulo, posisyon, kapamalaan o kapangyarihan o common name o common noun, mga kajorne. Kaya kung babalikan po natin ang Apokalipsis 3:12, ito'y nangangahulugan o simple at napakadali nating mauunawaan
nang inihayag ng Diyos na siya ay magkakaroon ng bagong pangalan, ito ay tumutukoy sa kanyang personal na pangalan. At hindi po ito tumutukoy sa isang pangalang pambalana o kumunay o kumunahon. Kaya dahil dito'y ating napag-alaman na ang bugtong na anak ng Diyos Ama na siyang nagsalita at naghayag batay sa kanyang ipinarinig at ipinasaksi kay apostoluhan, siya ay magkakaroon ng sariling personal na bagong pangalan, mga ka-journey. At hindi po bagong titulo o bagong kapamalaan o bagong posisyon ang siyang mangyayari sa kanya. Kasi lahat na nasa kanya na Mateo 28:18. So sa kanyang posisyon, titulo o kapamalaan, wala na pong bago kasi nasa kanya na po lahat. Ang binago lang po niya ay ang kanyang personal na pangalan. Ang kanyang tiyak o espesipikong personal na bagong pangalan. Yan po ang mangyayari sa kanya, mga ka-journey. Ngayon, mga ka-journey, yamang ang bugtong na anak ng Diyos o ang Diyos po pala mismo ay siyang nagsabi at naghayag na siya ay magkakaroon ng bagong personal na bagong pangalan. Ang tanong ngayon, paano namin nalaman? Ito na, mga ka-journey. Paano namin nalaman na ang personal na bagong pangalan, ang tiyak na personal o tiyak na bagong pangalan ng bugtong na anak ng Diyos ay Santo Papa Paulino Ungkoy Zamora Agapay? Paano namin nalaman? Napag-alaman lang po ba namin ito sa pamamagitan lang ng pag-guni-guni, pag-iisip o mga katang-isip gaya po ng pagkaunawa ng ibang simbahan ng kanilang mapakinggan ang aming mga pamamahayag? Ito po ba'y gawa-gawa lang namin, mga ka-journey? Hindi po ito katang-isip, kailan may hindi po ito guni-guni, at kailan may hindi po ito gawa-gawa lang namin sa aming sarili. Sa madaling salita, ng aming napag-alaman na ang tiyak na bagong pangalan ng Diyos ay Paulino Ungkoy Zamora Agapay ay mayroon pong pinagmulan. Mayroon pong pinagmulan, mga ka-journey. Hindi po yan gawa-gawa lang namin o amin lang imbento, mga ka-journey. Kasi mapapahamak po tayo kung tayo-tayo lang siyang gagawa at mag-iimbento at mag-iisip ng bagong pangalan ng Diyos na hindi naman tayo sigurado at tiyak. Yan po ay isang kalapastangan sa harap po ng Panginoon. Kaya, kung papaano namin nalaman, mayroon pong pinagmulan. Sino ang unang pinagmulan? Kung kaya't aming nalaman na ang tiyak na bagong pangalan ng Diyos ay Santo Papa Paulino Ungkoy Zamora Agapay. Una pong ebidensya, dahil po sa paghahayag ng Diyos sa amin sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu Santo. Na kung sa mga theologian, ito ay tinatawag na special revelation, mga ka-journey. Yan po ang unang kaparaanan. Ang unang nagbigay sa amin ng kaalaman kung bakit namin nalaman ang tiyak na bagong pangalan ng Diyos na siyang katuparan po sa Apokalipsis 3:12. Sa pamamagitan po ng special revelation na kung saan ito pong special revelation, ang responsable po nito, una, ang Diyos po mismo.
Nang dahil siya po ay makapangyarihan sa lahat at lahat ay posible sa Kanya, sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu Santo, ipinahayag at ipinaalam sa amin mga ka-journey, na kung atin pong babalikan ang Apokalipsis 3:12, mayroon pong salitang isusulat. Ngayon, sa Apokalipsis 3:12, ito po bang salitang isusulat? Uunawain po ba natin ito na gagamitan ng Diyos ng ballpen, lapis, pilot pen, pentel pen, o anumang uri ng mga panulat na may tinta, mga ka-journey? Ganyan po ba natin uunawain ang salitang isusulat sa Apokalipsis 3:12 na wala pong ibang susulat kundi mismo ang bugtong na anak ng Diyos, ang Diyos mismo? Sa 2 Corinto 3:2-3, dito po'y ating mapag-alaman na hindi porket may salitang isusulat ay ating uunawain na ito ay gagamitan ng Diyos ng lapis o anumang uri na mga panulat na may tinta, mga ka-journey. Sapagkat sa 2 Corinto 3:2-3, kagaya po ng kaganapan sa pagkaalam ni Apostol Pablo at ng iba pang mga apostoles patungkol po sa Mesiyas, may binanggit pa rin po siya na sulat. Ganito po, mga ka-journey: kayo ay ang aming sulat na nasusulat sa aming mga puso, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. 3, yamang nahahayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman, mga ka-journey. So sa Apokalipsis 3:12 po pala, mga ka-journey, hindi porket ating nabasa na isusulat ay gagamitan po ng Diyos ng iba't ibang uri ng mga panulat na mayroong tinta, kundi kagaya din po ng naranasan ni Apostol Pablo at ng iba pa, na sinulatan din po sila ng Diyos upang makilala nila ang Diyos, ang Mesiyas na nagkatawang tao, na ang sulat na ito'y hindi sa tapyas ng bato o gamit ang anumang uri ng mga panulat na may tinta, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Sa katuwid, mga ka-journey, nalaman ng mga apostolis at ni Apostol Pablo kung sino ang Mesiyas at ano ang kanyang personal na pangalan sa mga panahong iyon, sapagkat inihayag sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya nga, kung atin pong babasahin ang San Juan 14, 21, 22, 23, mga ka-journey, ito po yung naging pahayag ni Judas Tadeo bilang kapalit ni Judas Iscariote, na siya po ay nagtanong. Ganito po ang ating malinaw na mabasa, mga ka-journey: ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin, at ang umiibig sa akin ay iniibig ng aking Ama, at siya'y iibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kanya. 22. Si Judas, hindi ang Iscariote, ay nagsabi sa kanya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakahayag at hindi sa sanlibutan? 23. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sinuman ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking mga salita, at siya'y iibigin ng aking Ama, at kami papapasa sa kanya
at siya'y gagawin naming aming tahanan. So sa pahayag na ito mga ka-journey, kaya pala nalaman ng mga apostoles kung sino ang Mesiyas na lagi nilang kasama saan man magpunta, mga ka-journey, at kung ano ang kanyang personal na pangalan sapagkat ang Diyos mismo ang siyang nananahan sa kanila at naghahayag sa kanila, mga ka-journey. Sa makatuwid, ang pamamaraan ng pagkilala ng mga apostoles sa kung sino ang Mesiyas at ano ang kanyang personal na pangalan ay hindi po sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng mga panulat na gamit ang mga panulat na may tinta, mga ka-journey. Bagkus, ito ay kanilang napag-alaman sa pamamagitan ng paghahayag ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sapagkat itong kanyang mga apostoles ang siyang umiibig at tumutupad sa kanyang mga salita, mga ka-journey. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 2:10, mga ka-journey, sabi niya dito, ito po ang naging pahayag ni Apostol Pablo sa unang Korinto 2:10, mga ka-journey. Ngunit ang mga ito'y ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay o ang malalalim na mga bagay ng Diyos. So, ang mga bagay na inihayag ng mga apostolis, maging ang pagkilala sa Mesiyas kung sino siya at ano ang kanyang personal na pangalan, ito po pala ay galing sa Diyos at ipinapahayag sa kanila sa pamamagitan ng Espiritu. Hindi po ito kung tayo po ang siyang naroon, balik tanaw sa pangangaral ng mga apostoles sa unang siglo sa bansang Israel, hindi po natin ito masasabing guni-guni lang nila, gawa-gawa lang nila, o katang-isip lang nila. Bagkus mayroon pong pinagmulan ang kanilang mga napag-alaman. Lalong-lalo na ang kanilang nalaman patungkol sa Mesiyas sa kung sino siya at ano ang kanyang personal na pangalan. Sino ang pinagmulan? Diyos po mismo sa pamamagitan ng Espiritu. Na ito ay tinatawag na special revelation. Bakit ito special? Sapagkat ang pinahayagan lang ng Diyos una ay yaong kanyang mga hirang. Na maging ang mga Pariseo at Sadiseo at mga Eskriba, superficially, through physical appearance, hindi nila nakita na ang Diyos ay nakikipag-usap sa mga apostoles upang makilala nila ang mga Mesiyas, ang Mesiyas at ang kanyang personal na pangalan. Subalit sa dahil ang Diyos ay makapangyarihan at kaya niyang maghahayag, kaya niyang magpapakilala kung sino at saan siya magpakilala, kaya nangyari na hindi man ito nakita personal na mga ibang mga mananampalataya o ibang simbahan kagaya ng mga Pariseo, Sadiseo at Eskriba, na ang Diyos ay nakipag-usap sa mga apostoles sa pamamagitan ng kanyang Espiritu kung kaya't nakilala nila, subalit nangyari ang yaong mga kaganapan sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan at Lucas 1:37, wala pong imposible sa Kanya. Mga ka-journey. Yan po ang siyang naging mga kaparaanan kung papaano nakilala ng mga apostoles ang Mesiyas at lalong-lalo na kung paano nila napag-alaman ang personal na pangalan ng Mesiyas nang siya ay nagkatawang tao sa bansang Israel. Maging si Apostol Pedro, kung atin pong babasahin mga ka-journey, sa karagdagang pagpapatunay na itong salitang isusulat ay hindi ito sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang panulat na may tinta, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Maging si Apostol Pedro, mga ka-journey, sa San Mateo 16 at 16 hanggang 17, ganito po ang ating malinaw na mabasa. Sabi ni, yan,
At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ngayon, yan ang sinabi ni Apostol Pedro nang magtanong ang Mesiyas sa kanyang mga alagad kung sino at ano siya para sa kanila. Sinagot ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ngayon, ang tanong, paano nalaman ni Apostol Pedro na yung kasama nila, yun pala ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay? Paano niya napag-alaman? Sa pamamagitan lang ba ng ang kanyang sama-sama sa kanya? Kasi ito naman si Simon Pedro, talagang lagi itong sumasama kay Panginoong Hesus sa kanyang pangangaral at pagtuturo. Subalit ang tanong, nakilala ba ito at napag-alaman ni Apostol Pedro na ang kanyang laging kasama ay ang Kristo at ang anak ng buhay at ang anak na buhay ng Diyos at ang anak ng Diyos na buhay ay sa pamamagitan ng kanya lang pagsama-sama o sa pamamagitan ng pagbasa ng kasulatan? Mga ka-journey, atin pong ipagpatuloy. 17. At sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, ay sinong sumagot? Ang Mesiyas, ang bugtong na anak ng Diyos. Ano ang kanyang sinabi? May sinabi siya kay Apostol Pedro. May isinagot siya kay Apostol Pedro. Ano ang kanyang sinabi at sinagot? Mapalad ka, Simon Barjonas. Bakit naging mapalad si Simon Barjonas? Sabi ng Panginoong Hesus, sapagkat hindi ito ipinahayag sa iyo ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Paano naging mapalad si Apostol Pedro? Nang makilala niya ang kanyang kasama ay ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Naging mapalad siya sapagkat ang Diyos mismo ang siyang nagpapakilala sa kanya. Through special revelation. Sa pamamagitan ng special na revelasyon ng Diyos sa kanya, kaya niya napag-alaman, kaya niya nalaman na yung kanyang kasama, yun pala ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Maging yung iba pang kanilang mga kasamang mga apostoles, kagaya po ni Felipe, mga ka-journey, sa Gawa 8:26, at muli po inihayag ni Apostol Pedro sa Gawa 10:19 at iba pa. Ganon din ang mga kaganapan, mga pangyayari kung papaano nila nalaman na yung kasama nila, yun pala ang Kristo, ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay. Kasi nga, nagkaroon sila ng special revelation. Special sapagkat sa kanila lang talaga ipinagkaalam una Kaya special. Mga sikretong paghahayag ng Diyos na walang ibang binigyang kaalaman ang Diyos kundi yun lang kanyang mga hirang na alagad. Na kung atin pong babasahin ang Amos 3:7, mayroon pong mga sikretong mga plano, revelation ang Panginoon na ang kanya lang mga hirang na alagad ang makakaalam. Atin pong basahin Amos 3:7, mga ka-journey. Ganito po. Amos 3:7. Sabi dito, tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, kundi kanyang ihahayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Dito po sa Amos 3:7, ang binanggit po dito na bibigyan ng kanyang mga lihim, na bibigyan ng kanyang paghahayag patungkol sa kanyang mga lihim ay yung kanyang mga hirang na propeta. Subalit, hindi ibig sabihin na pagka hindi mga propeta, hindi na rin bibigyan niya ng kanyang mga paghahayag. Kasi yung mga apostoles, nangyari din na kahit sina Apostol Pedro ay mangingisda lang, nagkaroon pa rin sila ng pagtanggap ng isang lihim patungkol sa mga plano ng Diyos, lalong na sa pagkilala sa Kanya. Sapagkat kagaya din po sila ng mga propeta noon, sila ay kapwa mga hirang na alagad sa Diyos. Sa makatuwid, pagkahirang ng alagad ng Diyos, yan talaga ang unang makakaalam patungkol sa mga lihim ng Diyos
na siyang mangyayari sa sanlibutan. At kung sasaliksikin at susuriin naman talaga natin ng maigi mula lumang tipan hanggang bagong tipan, karamihan po talaga diyan sa mga plano, mga lihim, mga plano ng Diyos na kanyang gagawin sa sanlibutan ito, ang kanyang unang pinagbibigyan ng kaalaman, yung talagang kanyang mga hirang na alagad. Kaya balik po tayo mga ka-Johnny dito sa Apokalipsis 3:12. Ang mga kaganapang nangyayari sa panahon ng mga apostolis bilang hirang na alagad ng Diyos, kung paano nila unang nalaman kung sino ang Kristo, sino ang Mesiyas, at ano ang kanyang personal na pangalan. Nito ring mga huling mga araw, ganito din ang aming mga natanggap na mga katotohanan, mga paghahayag. Patungkol sa kung paano namin nakilala at makilala ang bugtong na anak ng Diyos na nagbalik na nasa kanyang sariling bagong pangalan na. Kaya, kung inyo pong titignan sa amin sa mababaw, sa aming mga katayuan, sa aming mga kalagayan, na sa mababaw lang na pagsusuri, ay talagang hindi nyo makikita physically na ang Diyos ay nakikipag-usap din sa amin. Sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan, mga ka-Journey, at ang Diyos pagka ipapadala niya ang kanyang espiritu, wala po yung laman, walang buto, hindi po makikita. Juan 4:24 mga ka-Journey. Subalit hindi ibig sabihin yan na ang Diyos ay hindi na pwedeng makikipag-usap sa amin. O maging sa inyo mga ka-Journey. Lagi po nating isa-isip, lagi po nating isa-puso. Mula noon, lumang tipan hanggang bagong tipan at hanggang ngayon mga ka-Journey. Kahit saan, kahit kailan, basta't kalooban ng Diyos, kayang-kaya niyang makikipag-usap, makikipag-communicate sa mga tao kung saan niya gusto, lalong-lalo na sa kanyang mga hirang na alagad, mga ka-Johnny. Kayang-kaya po niya. Kaya niyang makipag-usap sa inyo ngayon dyan, na nakaupo, nakatayo, nakahiga. Kung ano man ang naging ninyo ngayon, posisyon, kayang-kaya. Sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan. Pero kung hindi din niya gagawin, hindi din mangyayari. Sapagkat nasa kanya lahat ang plano kung ano ang gusto niyang gawin at kung ano ang hindi pa niya gagawin sapagkat hindi pa nauukol sa panahon. Siya lang yung nakakaalam. Ang lahat ay nasa kanyang kapangyarihan. Kaya nga sabi ng Panginoon sa langit at sa lupa ay nasa kanya lahat ang kapangyarihan. Kaya kung kailan niya gustuhin magpakipag-usap sa mga hirang niya na alagad, kailan niya gustong magpapakilala sa kanyang mahirang na alagad, kayang-kaya po niyan kasi wala ngang imposible sa kanya, mga ka-John. Kaya ito po yung unang kaparaanan kung paano namin nalaman, mga ka-Journey, na ang bagong pangalan, ang tiyak na bagong pangalan ng bugtong na anak ng Diyos o ng Diyos sa Apokalipsis 3:12 na kanyang inihayag kay Apostol Juan, na kanyang ginawang saksi sa unang siglo sa kalagitnaan po ng 95 at 96 Anno Domini, nitong mga huling araw. Ang naging katuparan po nito ay wala pong iba kundi ang atin pong mahal na punong ministro, Santo Papa Paulino Ungkoy Zamora Agapay, mga ka-John. At patungkol po sa
iba pang mga ebidensya kung paano talaga namin natiyak na itong nalaman namin na ibinigay sa amin na kaalaman upang makilala ang tiyak na bagong pangalan ng Diyos sa Apokalipsis 3:12 ay mayroon pa po itong dalawa pang independenteng ebidensya. At yan po siguro ang ating tatalakayin sa susunod nating live stream sa ating Facebook page at Journey to True Religion. Subalit dito pa lang po mga ka-journey, kung isa lang po talaga kayo sa mga truth lover and truth seeker mga ka-journey, ito'y sapat na po ito na ebidensya. Sapat na po ito na ebidensya upang ating sundan at tanggapin. At kung mangyari man na sasagi sa inyong kaisipan at maitanong ninyo, na sa nitong mga huling araw, marami rin ang siyang naghayag sa bagong pangalan. Na mayroong iba't ibang simbahan na inihahayag din nila na yung kanilang mga punong mga ngaral ang siyang bagong pangalan. Ang tanong, mga ka-journey, ang tanong mga ka-journey, paano natin malalaman kung sino at ano talaga ang bagong pangalan ng Panginoon, mga ka-journey? At paano talaga namin natiyak? Batay sa mga ebidensyang ating inihayag, ito lang po yung ating gagamitin. Kung isa po kayo sa mga nakaalam sa ibang simbahan na naghahayag na mayroon din ipinakilala silang bagong pangalan, napakadali at napakasimple lang noon din po ang paraan. Para po sa amin, pag kami makikipag-usap sa kanila, isa sa aming maging tanong, paano nila nalaman na ang kanilang punong mga ngaral ang siyang katuparan sa bagong pangalan ng Diyos sa Apokalipsis 3:12? Kung una, ang kanilang ebidensya bilang kaparaanan kung papaano nila nalaman ang bagong pangalan ng Diyos na siyang katuparan sa Apokalipsis 3:12 ay akma o tugma sa kaparaanang natanggap ng mga hirang na apostolis sa bansang Israel, kung kaya't nakilala nila ang Mesiyas at kung ano ang kanyang personal na pangalan, marahil, mga ka-journey, tama din sila. May kabuluhan din yung kanilang paghahayag. At maliban sa kung ang kaparaanan ng kanilang pagkaalam na ang kanilang punong mga ngaral ang siyang katuparan sa bagong pangalan ng Diyos sa Apokalipsis 3:12, paano din nila ito ipinapangaral? Kasi may mga batayan yan eh. Kailangan po kasi, pag magbigay tayo ng mga comparison sa mga nagkiklaim o naghahayag patungkol sa bagong pangalan, kailangan hindi natin bigyan ng hatol sa mababaw lang na kaparaanan. Hindi porket inihayag nila na sila ay naghayag din bagong pangalan, si letter A, letter B, letter C, naghayag din ng mga bagong pangalan, kapwa sila naghayag ng bagong pangalan, kapwa na rin sila mga mali at sinungaling. Hindi po ganyan. Hindi po ganyan ang siyang ating paraan sa paghatol. Kailangan suriin, siyasatin ng maigi, mga ka-journey. Kung paano nila ipinangaral, paano nila napag-alaman, mga ka-journey. Kaya nga isa sa mga advice sa mga theologian na si Michael G. Wilkins patungkol sa pagkilala sa mga fake prophets, false prophets and false Christ, mga ka-journey, anya sa 7:20 sa kanyang naging komentaryo, si Michael G. Wilkins, sabi niya, maintaining the earlier balance of not judging, yet not being naively accepting. So hindi porket kapwa sila naghahayag sa bagong pangalan, ay atin na agad-agad na hatulan na sila ay kapwa mali at mga sinungaling. Bagkus, atin munang suriin ng maigi yung kanilang pamaraan sa paghahayag, pagkilala, pagkaalam sa personal na bagong pangalan ng Panginoon.
At hindi rin tayo magiging kagaya ng mga mangmang na tatanggap agad. Kailangan mayroon talagang pagsusuri mga ka-journey. Sabi ni Michael J. Wilkins. Kaya nga sabi ni Panginoong Hesus sa 7:24 sa Juan, sabi niya, huwag kayong magsisipaghatol sa pamamagitan lang ng sa pamamagitan lang ng ating makita o sa pamamagitan ng mga mukha lang, kundi humatol tayo sa makatwirang paghatol. Yan ang naging advice mismo ng bugtong na anak ng Diyos. Paano maging katwiran ng ating paghatol kung hinahatulan lang natin sa mababaw na kaparaanan? So mali po yan mga ka-journey. So sa ngayon, hanggang dito na lang po muna tayo patungkol sa susuri natin nitong ating tinalakay na paksa patungkol sa bagong pangalan ng ating Panginoon, na ang bagong pangalan ng ating Panginoon, katuparan sa Apokalipsis 3:12, ang kanyang tiyak na pangalan ay Santo Papa Paulino Ungkoy Zamora Agapay, mga ka-journey. At para po sa ating tanong, ganito po ang ating tanong mga ka-journey. In the Catholic Church, the Bishop of Rome is a title more commonly known as what, mga ka-journey? Ulitin ko po. In the Catholic Church, the Bishop of Rome is a title more commonly known as what? Ipapadala po ninyo ang inyong tamang sagot at ang inyong tiyak na pangalan sa numero 0909564247. At atin pong pinasasalamatan ang mga nakijoin sa atin through Facebook Live. Nana Iva Agapay watching, Jovin Baku watching, Kasmir Lumansi watching, Joy Burha watching, Jelona Arocha watching, Iner Lucas, ang bagong pangalan si Santo Papa Paulino Ungkoy Zamora Agapay, amen. And of course, Sister Lisel Hipitulan Agapay watching, and also Journey to True Religion, send stars to let this creator know you like their content, mga ka-journey. At sa mga hindi pa po nakapag-follow, like, and share, nawa po sana ay mag-follow, like, and share na po kayo para mapag-alaman din ng inyong mga kamag-anak, kakilala, mga kaibigan patungkol sa mga katotohanang ating ipinapaalam sa ating programa Journey to True Religion, mga ka-journey. At sa atin din pong YouTube channel, Journey to True Religion, sa mga hindi pa po nakapag-like and click the notification bell, mangyari din po sana ay please like and click the notification bell para lagi din po kayong updated, mga ka-journey. Ngayon, hanggang dito na lang po muna tayo. Isang napakamapagpalang buhay po sa ating lahat.